Etong balita muna ang ipakita ho natin. Sabi ni Annalyn Ando, congrats Boss Mark. Hindi, malapit pa lang naman yan pero hindi pa tayo 600,000. Konting-konti na lang ho yan mga bossing. No? Kaya sa hindi pa mga nakasubscribe, pindutin nyo na yung subscribe button. Game! Posibleng maaresto ang dating mamamahayag na si Jay Sonsa dahil sa mga post niyang may sakit umano si PBBM. Dali. Ito palang pinlay natin mga boss chief amuser. Medyo late na. Pero ang kagandahan doon, narinig natin kung ano ang dahilan no, kung bakit inaaresto o inaresto si Jay Sonsa. Dahil po doon sa mga pagpo-post nila, yung pagpapalaganap nila ng fake news na si Pangulong Bongbong Marcos ay may cancer, stage 4, ay putang ina yung babae. Yung wasak yung muka, yung anlapad na muka doon sa ay putang ina yun, yari yun mga kababayan. Ano po, kahit sabihin mo pa na nasa ibang bansa ka, mukhang yari ka dito, boss. Oh. Nasa korte na kasi ang kanyang cyber libel case. Nako, nasa korte na pala. Kaya naman pala, mga boss chief amuser, inaresto na. Ano po, o tuloy muna natin ha. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Yan ang maganda dito. Merong video ni Jason sa. Oh, Boss Ngalbo, banat! Inaasahang ilalabas ng warrant of arrest laban sa dating mamamahayag na si Jay Sonza. Lumabas na. Mamaya ipapakita natin yung mismong video ho, mga kababayan, ng pag-aresto dito kay Boss Ngalbo. Kinumpirma ng Department of Justice sa Billionaire News Channel na naisumiti na sa Pasay Regional Trial Court ang kaso. Pasay? Malayo. Mukhang gagastos pa. Para lang madalaw ng pamilya. Dahil na pagpapakalat umano ni Sonza ng maling balita sa kalusugan ni PBBM. Sa dokumentong nakuha ng DNC, nakasaad na nahaharap si Sonza sa cyber. Ayan no. Diverticulus has deteriorated severely due to prolonged paggamit daw na ipinagbabawal na gamot. Included the formation of disease and clear sign of perforation which could complication if not addressed immediately. Ayun daw ang sabi ni Sonza. Libel case dahil sa kanyang Facebook post noong Enero. Sinabi roon ni Sonza na lumalala na raw ang acute diverticulitis ng Pangulo dahil sa umano'y prolonged drug use. Matatandaang nagbigay ng rekomendasyon ng NBI na kasuhan ng cyber libel si Sonza, maging ang social media personality. Ito din, putang ito, malapit na dito. Kapag ka ito, na-arresto nyo, huwag nyo nang pakakawalan. Galawang NPA pa din hanggang ngayon tong tao na to no? Si Jeffrey Celis matapos silang magpakalat umano ng fake medical. Isa pa, banggitin nyo din yung isa, yung babae. Yun yung pinakadapat din no? At saka dapat doon kapag ka na-aresto, nahuli, nakuha, ay nako, dapat wala ding bail ha? Medical information na tungkol sa Pangulo. Sa Facebook account daw nagpost si Sonza, habang si Celis ay nag-upload naman ng content sa kanyang YouTube channel. Sa pahayag nitong Lunes ng abogado ni Sonza at Celis na si Attorney Mark Tolentino, sinabi niyang dinedenay na kanyang mga kliyente ang anumang criminal liability. Kaso, kahit i-deny ho nila yan, mga kababayan, kagaya nito, lahat po ng vlog natin, naka-record yan. No? Pagka nakita ng mga complainant, yung mga sasabi nila na paninira lang po, agad-agad, siguro mga 5 minuto, naka-download na ho yan, mga kababayan, doon sa kanilang mga computer. Pwede na pong gamitin na ebidensya yan, mga bossing. Kaya po tayo, kahit ang laki ng views dyan sa mga fake news yan, hindi po natin ginagawa. No? Tayo, nakadepende pa din po tayo, araw-araw na ginawa ng Diyos na pagbablog natin umaga at gabi, nakadepende tayo doon sa mga ibinabalita ng mga mainstream media, mga bossing, no? Kagaya ho dito. Kasi sila talagang sinigurado nila na meron silang mga reporter, sinigurado nila na may mga researcher sila na a-attend, pupunta doon sa mismong lokasyon, doon sa mismong kaganapan. At sinisigurado nila na 100% yung kanilang mga ibabalita ay totoo. Tapos ang gagawin ni Mark Ramos, re-reactionan yung video o yung mismong balita na yon. Sila, ang ginagawa ho nila,
gumagawa ng kahit ano, nagkakatha sa kanilang isip, mga bossing. No? Tapos sa kanila sasabihin, o ganito, ayon sa aking puting bubwit, ayon sa ganitong ganyan. No? Ganyan ang estilo po nila. Kunyari, merong kakilala, kunyari, merong kapit sa loob. Tapos, fake news ang ibabalita. Fake news ang ipapain sa mga manonood nila. O, di ba? Ganyan, no? Kaya yung iba nagugulat, hala, talaga ba? Ganito, may pangyayaring ganito. Magugulat kasi wala po sa mga mainstream media, no? Sila lang yung may balitang ganon. O, kaya, dadayuhin po at papanoorin yung kanilang video. Tayo kahit ganito ho, maliit ang ating channel at kaunti lang ang nanonood ho sa atin, mga kababayan. Okay na tayo dun. Importante, yung nire-reactionan natin ay mga totoong mga balita ho, mga kababayan. O, tuloy natin si Sonsa. Wala raw sa public discourse ang mga naging pahayag na idinidikit sa dalawa at wala raw proof of actual malice ang prosecution. Yung isa. Yung nasaan ba yun? Nasa Dubai? Yun ang dapat. O, pero bago natin ipa-aresto o bago natin puntahan yung isa na yon, panoorin muna natin etong malinamnam mga bossing na pag-aresto dito kay Boss Ngalbu, aka 2x2 mga kababayan. Oh! Aray ko, sino yung katabi niya doon sa gilid? Sa Gedli, oh? May katabi ba siyang babae doon sa Gedli, oh? Bag. Oh. Binasahan niya na. Kasi marami tao. Cancel muna. Oy, mga DDS! Putang ina nyo. Namnamin ninyo kung paano arestuhin yung mga vlogger ninyo na mahilig magpakalat ng fake news. At kapag ka ngayon, ganito, inaaresto na, ano sasabihin ninyo? Mga bobo din kayo. Sasabihin ninyo, naku, ayan, tignan nyo, sinisikil na ang karapatan na magpahayag nila Jason sa. Samantalang fake news yung ipinapain sa inyo. Di ba? Hindi ano yun. Kumbaga, hindi lusot yun, mga bossing. No? Hindi uubra yung ganong mga pagpapahayag, yung mga walang katotohanan. O ano nangyari? Isang araw, lumabas si Pangulo. Nag-jogging sa labas ng Malacanang. Nag-jumping jacks sa loob ng presscon. Di nga kayo sa mga katangahan ninyo. Di ba? O, tuloy, Sonsa! Dami na ako, pati may media. Sabi mo yan. Pambilya, no? Ba't may media pa po?